So muli po ay Happy Lord's Day po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral sa Belgic Confession of Faith, Article 12. At sa mga nakaraang aralin po natin ay ating tinalakay yung the creation of all things, especially of the angels. And sa angels, sila po ay hinati natin sa dalawang bahagi. Ang una po ay tinalakay natin yung angels of the Lord. And syempre, ang kalahati nito ay yung angel, mga fallen angels. And ito sila po yung pag-aaralan natin today, which is isa sa mga mahalagang dapat natin maunawaan o maintindihan, especially their nature. So, yung kanilang activities today, before and today. So, ano ho ba yung mga activities nila? No? And ganito po yung sinasabi ng Article 12, at ito na po yung later part. Sabi po na, the devils and evil spirits are so corrupt that they are enemies of God and of everything good. They lie in wait for the church and every member of it like thieves with all their power to destroy and spoil everything by their deception. So then by their own wickedness they are condemned to everlasting condemnation, daily awaiting their torments. For that reason we detest the error of the Sadducees who denied that there are spirits and angels, and also the error of the Manichaeans who say that the devils originated by themselves by being by nature without having been corrupted. So yun ho yung huling bahagi ng Article 12. At ngayon ho ay tatalakay natin yung the nature and role, the activities, no? Yung activities ng mga demons. At itong ating aralin ngayon ay credited pa rin po, o ito ho ay nakuha natin sa series ni Dr. R.C. Sproul pa rin po, sa kanyang doctrine series ng ano. Okay, so as we begin to consider the nature and activity of Satan, it is crucial to understand that he is not some all-powerful, omnipotent entity like God. While he is a formidable spiritual being, he does not possess divine attributes. Satan is a created being, limited in power and knowledge, and he cannot be everywhere at once. He may be powerful, but he is not omnipotent. He is crafty and cunning, capable of transforming himself to deceive and lure us into sin. In fact, Scripture teaches that Satan is able to appear as an angel of light, concealing his true intentions under a guise of beauty and righteousness. He does not come to us with horns and a pitchfork, but instead with the allure of temptation, seducing us in way that appear good but lead us to destruction. So, sa ating pong pag-uumpisa ay tinatalakay natin dito kung sino ba si Satan in nature. So, according to Dr. R.C. Sproul, ang Satan is a created being. Created being, a rebel to God. So, ibig sabihin, he is not all-powerful. Ang ibig po sabihin, minsan kasi ang mga tao, iniisip nila na si Satan is parang equal to God. Na kung ang Diyos ay mabuti, si Satan parang siya yung kabaligtaran ng Diyos na parang kasing lakas din ng Diyos. Kaya sinasabi nila that kung ang langit ay sa Diyos, ang impyerno ay pinaghaharian ni Satan. Parang ganun yung konsepto na lumalabas, that parang siya yung may kapangyarihan sa impyerno. So,
that is not the reality, that's the true. No? Ito yung sinasabi ni Dr. R.C. Sproul, that even Satan is a created being who has a limited power and limited knowledge. So ito yung attributes ni Satan. Hindi siya gaya ng iniisip natin na parang makapangyarihan siya. Marami kasing tayo mula pagkabata, parang kinalakihan natin na kinatatakutan natin siya. Yun po yung nangyayari. No? Na lagi nating iniisip na makapangyarihan siya. Although si Jesus Christ, nung misa winarningan niya si Peter na parang wag mo ring hamunin si Satan kasi hindi mo siya kaya. Parang yun yung sabi naman sa kanya ni Jesus Christ. Kasi nga, may kapangyarihan din siya. Yun naman ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero hindi siya mas makapangyarihan sa Diyos. So, si Satan, sabi ng Banal na Kasulatan, ay may kakayanang mag-anyo ng kagandahan. Dahil yun ang ginagamit niya para siluin o para akitin ang mga tao. So, hindi siya pumupunta sa mga tao na parang yung gaya ng pinag-aralan natin before na parang may mapulang mata, mapulang balat, na may pakpak ng paniki, na ang tatalas ng kuko, na may sungay na mahaba, na nakaikot pa, na talagang pag nakita mo siya, ay demonyo. Talagang ganun yung makikita natin na illustration ng and even that image deceive us. No? Dinideceive tayo ng ganung image niya. Dahil si Satan, dumarating siya na talagang andun yung nature niya na maganda as an angel. So, Satan is called the Prince of Darkness and the Prince of this world, and his primary methods of attacking God's people are temptation and accusation. He aims to lead us astray and to point the finger of guilt at us, driving us away from God. Today, we'll look at how Satan operates in these two ways, as the tempter and the accuser. We'll explore how he tempted Christ during his time in the wilderness, how he accused Job before God, and how he continues work in the lives of Christians today. Finally, we examine the responses of both Jesus and Job to Satan's attack and how we can learn to stand firm in our faith. So, ito po yung ating bibigyan ng attention ngayon, yung activity ni Satan during Christ's time, in the Old Testament time, during New Testament time, and during our time. So, yung tatlong yun ang titingin natin. Unahin po natin itong Satan as the tempter, the wilderness, and beyond. So, Satan's primary role as the tempter is seen clearly in the wilderness, where he sought to lead Jesus into sin. So, itong pangyayari ito, ay mababasa natin sa Matthew chapter 4, kung saan si Jesus Christ ay nandun yung kagutuman, nandun yung pagkapagod dahil sa 40 araw na papasting. No? So imagine siguro kung tayo yung gagawa noon, siguro kung makakita tayo ng isang buong lechong manok at baka talagang tayo ay hindi na tayo mahihiyan talagang ilantakan nyo siguro kung tayo nakaranas sa sobra. Kisa niya kahit yung maghapong nagutom ka lang, pag nakakita ka ng pagkain talagang sinusugo pag anong makita mong biskwit o tinapay. Kasi nga, ito yung kahinaan natin. No? After 40 days of fasting, Jesus was physically weakened, and it was then that Satan appeared, attempting to exploit his vulnerability. The contrast between Jesus' temptation and that of Adam and Eve in the garden is profound. Adam and Eve
were in the midst of paradise, surrounded by abundance, where Jesus, on the other hand, was in desolate wilderness, hungry and alone. So kung titingnan po natin, yung first Adam at yung second Adam, pareho sila nakaranas ng temptation in different situation. Si Adam and Eve, tinukso sila ni Satan nung panahong sila'y sagana. At ang ating Panginoong Hesukristo ay sinubukang tuksuhin ni Satanas sa panahong siya'y wala. So, kung titingnan po natin itong dalawang situation, pero pwede palang gamitin sa atin ni Satan. May makikita po natin yan. Yung panahon na tayo'y pagsagana-sagana tayo, at sa panahong walang-wala tayo. Parehong ginagamit sa atin yung dalawang sitwasyon. So, Satan's presentation was to offer Jesus food, turning stones into bread. This was not just about hunger. It was an invitation to forsake the will of God for immediate self-gratification. Jesus resisted, saying, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God," in Matthew chapter 4, verse 4. In this response, Jesus shows us that physical needs and desire must never override obedience to God. So, kadalasan po kasi, ang nakita natin dito, yung Panginoong Hesukristo, sa kabila ng kanyang kagutuman, ay hindi natukso. Sa halip na natili yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. So, yun ho yung makikita natin dito sa bahaging ito ng kasulatan, na hindi siya natukso ni Satan sa parang ito sa pangangailangan ng kanyang katawan. Then, the next, i-explore lang po natin yung Matthew chapter 4. So, Satan tempted Jesus with the allure of power. He promised Jesus all the kingdoms of the world if he would bow down and worship him. But Jesus responded firmly, "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." In Matthew chapter 10, we learn that no earthly power or pleasure is worth compromising our allegiance to God. So secondly, yung lust of the eyes. Kung kanina yung lust of the flesh, ngayon yung lust of the eyes. Ginagamit ni Satan kay Jesus Christ ngayon na kapag ka sinamba mo ko, magiging iyo ang lahat ng kaharian sa mundo. So, pinakikita niya yung yaman ng mundo. At ang kapangyarihan ng mundo ay ibibigay niya. So, ipinapangako ni Satan yung mga bagay na hindi naman talaga kanya. Ano po? And finally, Satan tested Jesus with a temptation that seemed to appeal to his divine nature. Throw himself down from the pinnacle of temple, trusting that God would send his angels to save him. But Jesus replied, "You shall not put the Lord your God to the test." In this moment, Jesus teaches us that we're not to test God's faithfulness, but to trust in his wisdom and sovereignty. So, dito naman po, minsan yung ginamit naman ni Satan dito, yung tinetest niya yung pagtitiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama. No? So, mga kapatid, etong tatlong ito, nakikita natin, ginagamit ito ni Satan, nung ginamit niya ito, doon kay Adam and Eve sa garden. Although, hindi siya, ang nararanasan ng dalawa noon ay abundance. Ibig sabihin, kasaganaan. At sa ganung sitwasyon nila, ang ginamit sa kanila ni Satan ay pagkilala o pagpumupuris para sa kanilang sarili. No? Itaas yung kanilang sarili. Dito naman, ganun din ang ginagawa ni Satan, na ginagamit niya yung kanyang yung unang pamamaraan, kaya sa ating Panginoong Hesukristo,
Ang goal ay ano ho? Ano ang goal? Ialis ang ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng kanyang Ama. So, kanina ang last week, ang tinalakay ng ating pastor ay yung tungkol sa temptation. Faith and temptation. So, kung nakita po natin, ganun din tayo. Mararanasan natin to dahil ito yung pamamaraan talaga ni Satan na ginagamit din sa mga tao. And mamaya, makikita po natin kung paano siya, ang activity niya sa atin. No? Through this temptation, Satan sought to cause Jesus to act outside of God's will, but as he did with Adam and Eve, just as he did with Adam and Eve. But unlike them, Jesus remained faithful, perfectly fulfilling God's purposes. This demonstrates that while Satan can be a powerful tempter, he can be resisted through faithfulness to God's word and trust in His plan. So, nakita natin na ang ating Panginoon sa kabila ng mga magagandang offer, sa makabila ng kanyang kahinaan ng mahinang pangatawan, at kagutuman, ang kanyang nais ay sundin ang kalooban ng kanyang Ama. So, dito nakita natin kung paano ang activity ni Satan. Walang nagtagumpay na tao sa Biblia laban sa panunukso ni Satan. Lahat po ay bumagsak maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Si David, a man after God's own heart, ang taong malaki ang pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging tapat sa Diyos, ay nahulog pa rin sa pagkakasala. Si Solomon na itinuring na pinakamatalinong tao sa kasaysayan, ay nahulog din sa patibong ni Satan. Kaya kung titingnan po natin, talagang ang ating laman o ang ating kahinaan ay alam na alam ni Satan. Na po? Na itong mga ito ginamit niya sa Panginoong Hesukristo, pero never niya na-convince ang ating Panginoon sa mga temptation na kanyang ginawa. Tingnan naman natin yung pangalawang ginagawa ni Satan as accuser. Na po? Tingnan natin yung buhay ni Job. In addition to this, his role as tempter, Satan also acts as the accuser, seeking to undermine our trust in God by highlighting our sin and failure. We see this clearly in the book of Job. Job was described as a righteous man, blameless and upright, fearing God and turning away from evil. Yet Satan came before God, accusing Job for observing God only because of the blessing he received. Satan challenged God, saying that if all of Job's possession were taken away, he would surely curse God to his face. So, alam naman natin yung story ni Job. Gamit na gamit yan. No? Lagi, nakikita natin. And nakita natin na challenge ni Satan ang Diyos kay Job. Kaya lang naman kasi yan sumusunod sa iyo ay dahil pinagpapala mo. Yun yung accusation ni Satan kay Job. So kaya ang ni Satan, dahil meron siyang masagana siya, kaya siya nagpupuri sa iyo. Pero subukin mong alisin ng lahat sa kanya, susumpain ka niya. So, nakita natin, God allowed Satan to test Job. And as we know, Job's life was turned upside down. His wealth was taken, his health was destroyed, and his friends accused him of secret sin. Yet, in the face of devastating suffering, Job's faith remained steadfast.
Though his wife urged him to curse God and die, Job declared, though he slay me, yet I will trust him. In Job chapter 13, verse 15. Job's story teaches us that Satan's accusation can be crushing. He points to our sin and faults trying to drive a wedge between us and God. However, Job's response was one of the unwavering trust in God's sovereignty even in the midst of suffering. He did not let Satan's accusation rob him of his faith. So sa story ni Job, ang ipinakikita sa atin is Satan accusing God's people. So ang trabaho niya, ipakita sa iyo yung mga failure mo. Yung failure natin bilang tao. Na kaya tayo minsan guilty tayo sa mga ginagawa natin. No? Na matagal na nangyari, minsan matagal na nangyari sa buhay mo, pero mulit-muli pinakikita sa iyo na kaya nagkaganyan ang buhay mo, dahil sa ganito, ganyan. So, kaya ang result, pinanghihinaan ka ng loob, parang ang daming nalulungkot ka. Yun yung mga nangyayari sa buhay mo. And ganun yung ginagawa niya. Ginawa niya kay Job. So si Job, nakita natin righteous siya. Sabi, and nakita naman natin, hindi naman nag-fail si Job na manatiling tapat sa Diyos. Kaya in the end, nakita natin sa story na yung buhay niya ay talagang pinaunlad ng Panginoon sa kanyang pagiging tapat. Pero ang accusation ni Satan ay ganun din. Ipinakikita ng ginamit yung mga kaibigan ni Job para ipakita yung mga mali niya sa buhay. Pinakita nila na talagang inilulugmok siya sa pinakamababang antas ng kanyang pagiging tao. Na hanggang sa kanyang makita ang sarili niya na bagsak na, wala nang mangyayari sa buhay mo. So ganun yung ginagawa ni Satan. Na talagang tayo darating sa punto na parang lugmok tayo at tila pinanghihinaan na tayo ng loob. So yun yung paraan pag-accuse niya sa atin bilang tao. So, pinakita natin, temptation and accusation. So, ito yung activity ni Satan during the Old Testament time, in the New Testament time, and even in our time. Ganun pa rin yung nangyayari. Situation of Christian today. So, in today's world, Christian face many of the same temptation and accusation that Job and Jesus encountered. Satan is still active, seeking to undermine our faith, drawing us away from obedience to God, God's word, and accusing us of failure and sin. His methods are subtle but powerful, often appearing in the forms of doubts, discouragement, and despair. So many Christians today struggle with the temptation to compromise their values, whether in the workplace, in the school, in all their personal lives. The pressure to conform to the world's standard of success, happiness, and morality is immense. Satan often uses this pressure to lure believers away from the path of righteousness, much as he tempted Jesus, his power and self-gratification, or as he tempted Adam and Eve with the promise and knowledge and autonomy. So, every situation, sabi nga ni R.C. Sproul, si Satan, kaya nga tinawag siyang devouring lion. Pag nakita niya ang weaknesses mo, i-devour ka niya. Ibig sabihin, talagang lalapain ka niya. No? Ibabagsak ka niya hanggang sa Pero, ang sinabi naman as well, pero katulad ng isang leon, kapag siya hindi mo pinansin, siya'y tatalikod sa iyo at yung buntot niya ay parang papagapagaypay na ganun, na parang disappointed siya. So, ibig sabihin, kung hindi mo papansinin yung mga temptation ni Satan sa buhay mo, ay ganun din siya. Tumatalikod siya na parang disappointed siya sa nangyayari, sa kanyang mga ginagawa.
Ano po? So, at the same time, Satan continues to accuse us, reminding us of our past sins, failures, trying to make us feel unworthy to God's love and forgiveness. He whispers we are not good enough, that we are hypocrites, or that we will measure up to God's standards. No? So, ito yung mga pinakikita sa atin ni Satan. Pinakikita niya yung mga pagkakamalay natin before, yung mga tinuturo niya sa atin na that we are unworthy, hindi tayo karapat-dapat talaga sa Diyos, hindi natin mapiplease ang Diyos. And that's true, hindi naman talaga natin mapiplease ang Diyos. Never natin mapiplease ang Diyos except that we have Christ in our life. Yan naman yun. This accusation can lead to guilt, shame, and spiritual paralysis, causing many Christians to feel distant from God and unsure of their place in His kingdom. Yet, in these struggles, we are not alone. Just as Jesus stood firm in the wilderness, quoting Scripture and trusting in the Father's will, and just as Job held fast to his faith despite his suffering, we too are called to resist temptation and stand firm in God's promises. In the face of Satan's accusation, we can take comfort in the gospel that we are forgiven in Christ, and our standing before God is not based on our performance but on His grace. So, sa ating pag-aaral po ngayon, nakikita natin na yung ginagawa ni Satan, patuloy niya tayong ibabagsak. He tried to influence. Sabi nga, meron pa bang mga taong sinasaniban ngayon? Sabi naman ni Dr. Sproul, so meron, pero never into a Christian. But what we have in Christian, ano naman yung ginagawa ni Satan sa mga Kristiyano, sa mga taong nananampalataya sa Diyos? So, he tried always to influence us. Kaya nga siya ay tinawag na angel of light, na nagpapakita siya sa atin ng mga gandang bagay na akala mo maganda talaga. Pero in the end, ay ibabagsak ka. So, that is how Satan attacks us. No? So, both responses to a vital truth of us today, Satan's attacks, whether in the form of temptation or accusation, must be met with steadfast faith in God's Word and His sovereignty. When we face temptation, we must resist by holding firm to God's truth. So, laging sagot sa accusation at sa temptation ni Satan ay ang ating pananampalataya at ang pagtitiwala sa kanyang salita. So, yun yung dapat natin maintindihan. When we face accusation, we must rest in the gospel of grace, knowing that our sins are forgiven in Christ and that nothing can separate us from the love of God. Okay. So, in the last part, sabi rito, what is the coming judgment to the evil, to Satan, and so sabi dito, while we are called to resist Satan's temptation and stand firm against his accusation, we must also remember that the Bible promises a final judgment for the evil one. Satan may be still active in the world today, prowling like a roaring lion, seeking whom may devour. But his end is certain. Scripture teaches us that his ultimate defeat is assured. Nang talagang si Satan, hindi siya magtatagumpay, na ang kanyang pagkatalo ay tiyak na tiyak. No? In Revelation chapter 20 verse 10, we read, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and there will be tormented day and night forever and ever. This passage reminds us that Satan, the great tempter and accuser, will not have the final word. Though he is active now, there is coming a day when God will judge him and cast him into eternal punishment. This truth brings comfort to the believers, knowing that Satan's power is temporary
and that his reign of temptation and accusation will one day come to an end. It is a reminder that while we battle against him today, the victory is already ours in Christ. So, hindi naman natin siya may tatanggi na talagang araw-araw, minuto na andyan siya at ang kanyang makampon para tayo ay kanyang ibagsak. No? Nakakaranas tayo. Ginagamit ang iba't ibang sitwasyon ng buhay natin para tayo ay bumagsak. Subalit, gaya ng sinasabi ni Dr. R.C. Sproul, no? And even the Bible, siyempre, nagsasabi niyan, na yung tagumpay natin sa buhay na ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat, kaya nga may perseverance of the saints eh. Kasama yun sa ating pinaglalabanan hanggang ngayon, yung mga temptation and mga accused ni Satan hanggang ngayon. So, as we pray, deliver us from the evil one, we are not only seeking protection from his present attack, but also appearing our hope in the ultimate deliverance that will come when Christ returns to put all things right. The coming judgment of Satan ensures that there will be no more temptations, no more accusations, no more suffering brought about by him. Our final hope is in the complete and irreversible defeat of the evil one. So, in the light of Satan's persistent efforts to tempt and accuse, we must heed the word of Jesus in the Lord's Prayer, lead us not to temptation, but deliver us from the evil one. This prayer acknowledges the vulnerability to Satan's attack and asks God to protect us from the destructive work. Just as God placed a hedge around Job, we must pray for the God's protection and the deliverance from the evil one. So, mga kapatid, ang bagay na ito, bagamat alam po natin na minsan talaga nakakatakot. Alam natin, aminin natin, hindi. Pag tinignan natin si Satan sa Bible, nakakatakot siya. No? Kasi, for example, sa buhay ni Job, talagang binagsak niya yung buhay ni Job. Nakaya niyang ibagsak yung pamumuhay ni Job. Ibig sabihin, yung realidad na naandyan siya ay naandyan talaga. No? Na talagang may active siya sa buhay ng mga Kristiyano at gumagawa siya ng paraan para ibagsak niya tayo. Pero kagaya ng sinasabi niya, no, God already, our Lord Jesus Christ already ensures His defeat. Ibig sabihin, nanalo na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo, ang panalo natin ay sigurado na rin. Pero, ipinakikita rin sa atin ng Biblia that we must be aware na kapag tayo nakararanas ng kasaganaan, naandyan siya. Na kapag tayo nakararanas ng kawalan, naandyan siya. At pareho niya tayong sinusubukan sa parehong paraan. And even our faith, no? Gaya ng sinabi ng ating sermon last week, faith and temptation. And he tried to entice us, sinusubukan niya tayong akitin sa iba't ibang paraan na maglalayo sa ating Panginoon. And nakikita natin ang resulta. Nagiging ma-pride tayo, nagiging masyado tayong kampante, nagiging masyado tayong parang tinitingin natin na napakagaan ang ginagawa natin bilang Kristiyano. No? But that is the work of Satan to us. Na nililinaw ng Belgic Confession na sila'y totoo, na sila ay kumikilos, at ang activity nila ay nasa mga anak ng Diyos. Kaya maging aware tayo.
magbantay tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat tulad nga ng isang leon, siya'y lagi nagbabantay sa atin. Na anytime, makakita siya ng pagkakataon sa buhay mo, susubukan niyang ibagsak ka hanggang sa malugmo ka. Pero ipinapaalala din naman sa atin ng article na ito na ang Panginoon hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Na mananatili siyang tapat, magiging tagapagtanggol, at siya yung patuloy na magpuprotekta at mag-iingat sa kanyang mga lingkod. Isang paalala sa atin na ang pagsubok, ang tukso, lahat yan nangyayari sa buhay natin. Pero ang encouragement sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin ay siya ring Diyos na patuloy na mag-iingat sa atin. Sambahin natin ang Panginoon sa hapong ito. Let's pray. Dakilang Panginoon, salamat po sa inyo sapagkat kayo ay Diyos na nagtagumpay na laban sa gawa ni Satanas. Kami nagpapasalamat sapagkat sa tuwing naiintindihan namin ang inyong mga ginagawa sa buhay namin, kung paano kami, Panginoon, ay pinoprotektahan nyo laban sa kanyang mga gawa. At gayon din naman ay iniingatan nyo kami. Tunay na kahangahain nga ito para sa amin bilang mga lingkod mo. Panginoon, ang dalangin patuloy namin sa panahon kami nakararanas ng mga tukso sa aming buhay, ay patuloy mong bigyan kami ng kakayanang tanggihan ang mga alok ng kasalanan, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy kaming magtiwala sa inyong mga salita at lalong higit sa iyo, Panginoon, na patuloy namin kinikilala na ang lahat ng bagay ay sa iyo at wala kaming pwedeng ipagmalaki niyan lakas o karunungan namin, hindi namin pwedeng ipagmalaki sapagkat ang mga bagay na ito ay maaari ding maimpluwensyahan ng masama. Kaya po, Panginoon, matuto kaming ilagay ang aming pagtitiwala sa iyo at sa mga salita mo. Panghawakan namin ang katotohanan, ikaw lang talaga ang maaaring makapag-ingat sa amin. Maraming salamat po. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.